Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinapati ko po kayo ng kapayapaan. Naway ang pagpapala at habag at biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay maaba sa inyo, mga kapatid. Ako po ay naparito, si Brother Hamid Accept Islam, upang magpaliwanag po sa isang bagay na ako po ay nagpagtalakayan kani-kanina lang sa isang nagngangalang Joy Intuna. Isa po natin isang kapatid na Kristiyano. At ayon po sa kanya, sa Efeso chapter 1, verse 7 and 8, si Jesus Cristo daw po ay tinubos po niya tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay, at itong naglinis sa mga kasalanan ng sangkatauhan. Yan po ang kanyang pagkakasabi. Pero basahin po natin ang tunay na nilalaman ng talatang ito sa Biblia. Sa Efeso chapter 1, verse 7 and 8. Makinig po tayo, mga kapatid. Nasa kaniya ay mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, nakapatawaran ang ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya na pinasagana niya sa atin sa buong karunungan at katinunuhan. Wala naman po akong nababasang tinubos po ang kasalanan ng sanlibutan po dito po sa talatang ito sa Biblia, sa Efeso chapter 1 verse 7 and 8. Although ipagpalagay na po natin na yun po ang nakasulat doon po sa talatang ibinigay po ng ating kapatid, na si kapatid na Joy Intuna, nais ko pong ipawalang bisa or bigyan po ng hustisya yung kanyang mga sinasabi. Ayan po, mga kapatid. Kasi po, ang sabi po niya, si Jesus daw po ay namatay upang tubusin ang kasalanan po ng lahat ng tao. Tubusin ang kasalanan po ng lahat ng tao. So kung si Jesus Cristo po ay namatay upang tubusin po ang mga kasalanan ng lahat ng tao, yun po bang mga taong ito, sino pa bang tinutukoy dito? Kasi po kung si Jesus po ay namatay upang tubusin niya po ang mga tao, so ang mga tao po na nabubuhay sa panahon niya dito po sa mundo, sila lang po ang matutubos. Kasi wala naman po nakalagay doon na tinubos po ni Jesucristo sa kanyang kamatayan, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ang sangkatauhan at ang mga darating pang henerasyong mga tao. So, ganito po ang logic niya. Kunwari po, tayo po ay nagsangla ng isang bagay sa sanglaan. Sa pawn shop, sabihin na natin yung Luwelyer, si Juan ng Luwelyer. Kasi po, familiar po ako dyan kasi dati po ako Kristiyano na marunong din po ako magsangla. Sasangla ako ng bracelet na gold, sing-sing na gold, or ano mang bagay na pwedeng isangla na isangla ko. Sa pangangailangan, kailangan natin kumapit sa pagkalim, which is pinagbabawal sa Islam. Ito po ay riba, pero wag po tayo lumihis. Tayo po bumalik po dun sa ating pinag-uusapan. Kapag po tayo ay nagsangla ng isang bagay, yan po ba, kunwari po ay ito pong nakasanglang bagay na ito, tinubos natin ngayon, yun po bang darating na mga isasangla pa, kasama na po dun sa natubos? Yan po, mga kapatid. Kung tayo po ay may tutubusin isang bagay, kunwari po ay sa pawn shop, kapag po ba tinubos natin yung isang bagay na yan, yun po bang isasangla pa sa magdadaang araw ay natubos na din po? Yan po, mga kapatid.
Kung sinasabi pong ang Panginoon ay nagpadala ng kanyang anak upang tubusin po ang tao sa kasalanan, paano na po yung ngayon lang isisilang at yung mga isisilang po bukas, isisilang po sa kabilang bukas, paano na po sila? Yan po mga kapatid, napakalino po. Kaya po, imposibleng tinubos po ni Jesucristo ang sangkatauhan. Dahil po kung ganyan po ang labanan, dapat doon po na siya pinadala sa last day para doon niya po tutubusin. Diba mga kapatid? Doon na po siya sa last day ipapadala. Kunwari po, bukas po magugunaw na mundo, ay doon na ipapadala siya ng Diyos para tubusin po ang lahat ng tao sa kanilang mga kasalanan. Yan po mga yan po ay napakagandang paliwanag upang mas lalo po nating maunawaan ang tunay na bang nilalaman ng Biblia ay mapapagkatiwalaan o hindi. Kasi po ako po bilang isang Kristiyano, dating Kristiyano na nagbalik Islam, wala po akong nakikita kredibilidad sa librong Biblia. Meron po akong libro dito kung saan dito ko po nakita ang tunay na salita ng Diyos. Dito po sa librong ito. Yan, mga kapatid. Hindi po pagmasdan mabuti. Ito po ang aming manalakuan. Ito po hindi kagaya ng Biblia na magsasabi na tinubos ang sangkatauhan sa kasalanan. Paano po yung kasunod? Hindi na po natubos. Kawawa naman po yung mga tao after pagkapatay po ni Jesucristo. Hindi na po natubos. Samantala sa banal na Quran, napakalino po ng mga talata. Babasahan ko po kayo ng isang talata. Sa Al-Baqarah, chapter 2, verse 6. Basahin po natin. Ito ang talata ko sa iyo or talatang nais kong ipabatid sa iyo, Mr. Joy Intunan. Makakalain mo porque ako may-ari ng grupo, pinipersa na kita o pinipersa ko ng mga tao. Hindi. Sa Islam, walang sapilitan sa relihiyon. Tandaan mo yan, kapatid. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Isahan ko po kayo ng chapter po dito sa banal na Quran upang tayo po ay malinawan siya. Surah Al-Baqarah chapter 2 verse 6. Katotohanan, ang mga nagtatakwil sa pananampalataya, ito ay walang pagkakaiba sa kanila. Kahit na sila ay inyong paalalahanan o hindi paalalahanan, sila ay hindi sasampalataya. Ayan po, malinaw po mga kapatid. Diba? Kaya po, kami pong mga Muslim, o kami pong mga nananampalataya at paniniwala at sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi po namin kayo para pilitin pa sa aming relihiyon. Dahil po, hindi naman po yan ang kalakaran sa Islam. Kami lang po ay nagpaparating ng katotohanan. Ayon po sa aming mga natututunan sa aming libro sa banal na Quran. Hindi po kami yung tipo na pag po kami ay tinanong, ay sasagutin po namin na ikaw ay bobo ka, mukulo ka, ikaw ay mapuro ng utak, or lahat na pong klase ng pang-aasar o pangungutya. Yan po ang pansinin po natin, mga kapatid. Kung kayo po ay totoo, ito po may sasabihin po sa inyo.
kung kayo po ay totoo. Sabi ko sa banal na Quran ay hato berhanukum in kuntum sadigin. Yan. Kung kayo po ay nagsasabi ng katotohanan, maglahad po kayo ng inyong katibayan. Yan po mga kapatid. At wag pong asaran. Yan lamang po. Yan lang po ang munti kong mensahe sa inyo. Naway na unawaan po ninyo. Nais ko po may parating sa inyo. Ako po ay muling bumabati sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapa sa inyo nawa ang pagpapala at habag at biyaya ng Allah, ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat po mga kapatid.